Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. May ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at walang katiyakan, napakahalagang malaman natin kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba, si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino at nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya, sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, ayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Kolosas, Kabanata 1, talatang 17. Ito po ang sinasabi: siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamagitan niya. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na dumaranas ng mga karamdaman at kahinaan ng katawan. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay buhay, nagpapagaling at nagpapalakas ng mga nanghihina. Panginoong Hesus, sinihiling namin ang iyong mapagpagaling na kamay na dumampi sa bawat isa sa kanila. Naway alisin mo ang kanilang mga karamdaman, pagaanin mo ang kanilang nararamdaman, at bigyan sila
ng lakas upang malampasan ang kanilang pinagdaraanan. Ibalik mo, Panginoon, ang kanilang kalusugan. Kung ito ang iyong kalooban, at punuin mo ang kanilang puso ng kapayapaan at pag-asa. Bigyan mo rin po ng karunungan ang kakayahan ng mga doktor, ng mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa kanila upang sila ay maging instrumento ng iyong pagaling. Palakasin mo ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay upang patuloy silang maging sandigan at magbigay ng pagmamahal at suporta. Sa mga sandaling sila ay natatakot, Diyos, o nangihina, iparamdam mo sa kanila ang iyong presensya. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, sapagkat ikaw ang kanilang kanlungan at lakas sa panahon ng pangangailangan. Aming ipinagkakatiwala sa iyo ang kanilang kalagayan. Panginoon, naway maranasan nila ang iyong awa, pag-ibig at kagalingan. Ang lahat ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus, amin din ipinapanalangin, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho sa araw na ito. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong magtrabaho upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Sa oras na ito, O Diyos, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na papasok sa kanilang mga trabaho. Panginoon, samahan mo po sila sa kanilang paglalakbay. At ingatan mo sila saan man sila mapunta. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, malinaw na pag-iisip at pusong puno ng sipag at katapatan sa kanilang gawain. Naway maging maayos at ligtas ang kanilang trabaho sa buong maghapon. Gabayan mo po sila sa pakikitungo sa kanilang mga kasamahan at sa kanilang mga pinaglilingkuran. Naway maging instrumento sila ng kabutihan, paggalang at pagmamahal sa kanilang lugar ng trabaho. Tulungan mo rin silang gawin ng tama at may integridad ang kanilang mga responsibilidad. Panginoong Hesus, pagpalain mo ang kanilang mga pagsisikap upang maging sapat ang kanilang kinikita para sa kanilang pamilya at mga pangangailangan. Ingatan mo sila sa anumang panganib, pagod o problema na maaari nilang maranasan. Naway lagi nilang maramdaman ang iyong presensya at gabay sa bawat gawain nila sa araw-araw o sa araw na ito. Amin itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na mga overseas Filipino workers nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, Panginoon. Aming mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo upang ipanalangin ang aming mga kapatid na overseas Filipino workers na nagtrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa kanilang sakripisyo at pagsisikap upang matulungan at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Panginoong Hesus, ingatan mo po sila sa kanilang araw-araw na gawain. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, karamdaman at panganib. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, tibay ng loob, at kapayapaan ng isip sa kabila ng pagod
at pangungulila sa kanilang pamilya. Samahan mo po sila sa kanilang mga lugar ng trabaho. Naway makatagpo sila ng mabubuting amo at kasamahan na may paggalang at malasakit sa kanila. Bigyan mo rin sila ng karunungan at pagtitiyaga upang magampanan nila ng mabuti ang kanilang mga tungkulin. Panginoong Hesus, punuin mo ang kanilang puso ng pag-asa at lakas sa tuwing sila ay nakakaramdam ng lungkot o pangungulila. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sapagkat ikaw ang patuloy na nagbabantay ay gumagabay sa kanila saan man sila naroon. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga pamilya na kanilang iniwan sa Pilipinas. Ingatan mo sila at patuloy mong pag-isahin sa iyong pag-ibig hanggang sa muli silang magkakasama. Siya ay bago pa sa lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay nanatili sa pamagitan niya. Mga kapatid, ang talatang ito ay mula sa aklat ng Kolosas. Nagpapakita ng dakilang katotohanan kay Hesukristo. Ang kanyang kapangyarihan, kadakilaan, at mahalagang papel sa buong sangnilikha. Ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na si Kristo ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan ng mundo. Siya ay nariyan. Nariyan siya bago pa man malikha ang lahat ng bagay. Sa pahayag na siya ay bago pa ang lahat ng bagay, ay nagpapakita na si Hesukristo ay walang hanggan. Hindi siya nagsimula lamang sa kanyang kapanganakan sa lupa. Siya ay umiiral. Umiiral na kasama ng Diyos bago pa malikha ang langit at lupa at lahat ng nasa mundong ito. Ito ay nagpapatunay sa kanyang pagiging banal at sa kanyang pagkakaisa sa Diyos Ama. Ang ikalawang bahagi ng talata ay nagsasabing ang lahat ng bagay ay nanatili sa pamagitan niya. Mga kapatid, ang ibig sabihin, hindi lamang si Kristo ang pinagmulan ng lahat ng nilikha, kundi siya rin. Siya rin ang nagpapanatili at nag-aayos ng lahat ng bagay. Ang kaayusan ng kalikasan, ang pag-ikot ng mundo, ang pagdaloy ng buhay, lahat ng ito ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at pangangalaga. Ang mensaheng ito, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng malalim na katiyakan. Kung si Kristo ang nagpapanatili ng buong sangnilikha, tiyak na kaya rin na niyang pangalagaan ang ating mga buhay, mga kapatid. Sa mga panahong tayo ay nag-aalala, natatakot, o nahaharap sa mga problema, maaari tayong magtiwala na ang Diyos na may hawak ng buong mundo ay siya ring Diyos na nagmamalasakit sa atin.
Ipinapaalala rin ng talatang ito na ang ating buhay ay may layunin dahil tayo ay nilikha at pinanatili ng Diyos. Hindi tayo basta umiiral lamang, mga kapatid. No? Hindi basta tayo umiiral o sumusulpot lang dito sa mundong ito. Tayo ay bahagi ng kanyang plano, dakilang plano. Kapag inilalagay natin si Kristo sa sentro ng ating mga buhay, nakakaroon ng kaayusan at direksyon ang ating paglalakbay. Sa ating paglalagom, mga kapatid ko kay Kristo, ang Kolosas 1:17 ay nagtuturo sa atin na kilalanin, no? Kilalanin ang kapangyarihan at kadakilaan ni Kristo. Siya ang simula ng lahat at siya rin ang nagpapanatili sa lahat. Kaya, nararapat lamang, mga kapatid, na ibigay natin sa Kanya ang ating pagtitiwala, ang ating pagsunod, at ang pagsamba. Kung si Kristo ang nagpapanatili ng buong mundo, gaano pa kaya niya kayang ingatan at gabayan ang iyong buhay kapag lubos kang nagtitiwala sa Kanya? Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong banal na salita na aming napagbulay-bulayan. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala na ikaw ang Diyos na nasa simula pa ng lahat at siya ring nagpapanatili sa buong sangnilikha. Salamat po kay Hesukristo na sa pamagitan niya ay nanatili at umiiral ang lahat ng bagay. Tulungan mo kaming higit na magtiwala sa iyo sa bawat araw ng aming buhay. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aalala, natatakot, o nahaharap sa mga pagsubok, ipaalala mo sa amin, Panginoon, na ikaw ang may hawak ng lahat at hindi mo kami pababayaan. Panginoong Hesus, naway ilagay namin si Kristo sa gitna sa aming mga buhay, sa aming mga desisyon, gawain, at pakikitungo sa kapwa. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, matapat, at handang sumunod sa iyong kalooban. Naway manatili sa aming puso ang iyong mga salita upang maging ilaw sa aming landas at gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at patuloy mo kaming ingatan. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.